welcome back to another free time vlog. So nandito pa rin tayo sa Azure at naka-staycation pa rin tayo for today. Pero ang video natin today is magluluto tayo dito ng ano ba? Ginasang munggo. Ginisang munggo. Ayun. So, yan ang luluto natin. Kasabay ng ginisang munggo, magluluto rin tayo. Tuturuan ko kayo paano magsaing the regular way, yung classic way ng pagsasaing. Tara! Yan. So, magluluto na tayo ng kakainin natin dito sa staycation natin. Unang lulutuin natin is yung rice, syempre. Itong rice na to is isa't kalahati. So, kakainin ko to. Sorry. Kakainin ko to until tomorrow siguro. Yan. So, syempre babanlawan natin ang unang, kung yung mga hindi pa marunong magsaing dyan, panoorin nyo tong video na to para matuto kayo. At ang gagamitin kong pagluto guys is yung sinaunang pagluluto, which is sa kalan. Do ang kalan natin is electric. Tsaka sa kaserola. Hindi sa rice cooker. Kasi ngayon puro rice cooker na, di ba? Wala na masyadong kakalan. So, unang gagawin natin is yan. Babanlawan natin siya. Wala tayong inuming tubig dito guys ha. Sana meron sa baba. Ayan. So, babanlawan natin siya ng 2 beses. Ang tatanggalin nyo lang naman dyan guys yung mga lumulutang. Masahin nyo para mahugasan na mabuti. Yan. Pagkatapos nyan, tanggal yan. Tignan nyo yung mga lumulutang. Yan ang tinatanggal dyan guys. Tsaka yung mga bato-bato, syempre. Pag may na-notice kayo may bato-bato, tanggalin nyo yun. Yan. Isa pa. Tapos, so, pag rice cooker ang gagamitin nyo, same lang, babanlawan nyo pa rin. Tapos, lalagyan nyo ng saktong sukat ng tubig. So, hanggang dito guys, kung nakikita nyo. Yan. So, kulang pa, lagyan pa natin. Depende kasi yan sa bigas guys. So, pwede nyo dagdagan pa kung gusto nyo ng tubig. Ay, kung gusto nyo pang lagyan ng maraming tubig, lagyan nyo. Pero max, ang usually dito, sa guhit na to. Dito yung bigas, and then hanggang dito yung tubig. Ayan. Pero, depende rin sa rice pag minsan. So, depende sa experience nyo. Meron kasing rice na kailangan ng maraming tubig para maganda yung pagkakaluto. Sa rice cooker, pinupunasan din yung ilalim para hindi siya pumuputok. Kasi pag nabasa yan, tapos linulagay nyo sa rice cooker, pumuputok yung sa ilalim. So, since gumagamit tayo ng, pero kung anong kalan ng gamit nyo, hindi na kailangan punasan. Ayan. So, since ginagamit natin is electric, kailangan natin siyang punasan.
Yan, tapos iharap natin dyan para makita. Ito yung lakas at saka ng kalan. So, kailangan natin maging takpan natin yan siguro para maluto. Ayan, so ang pagluluto ng kanin sa kalan at sa kahit na anong klaseng lutuan except rice cooker, yung mga old ways like yung yan electric cooker or electric stove or yung may apoy, binabantayan yun guys kasi hindi siya pwedeng iwanan dahil pag iniwanan mo, sigurado masusunog yun sa ilalim. So, kailangan siyang bantayan pag kumukulo, pag minsan pinaangat pa yung takip para mabantayan siya na maigi o para mawalis yung yung steam, mawala yung steam, lumabas yung tubig. Yan, so kung nakikita nyo, yan yung sinasabi kong iaangat nyo. Kailangan yung iangat ang takip kasi mababasa yan. So para lumabas yung steam, ayan, kailangan yung iangat to. Hayaan yung lumabas yung steam niya. So ganyan nagluluto, ganyan yung classic way ng pagluluto ng kanin guys. Actually, pwede nyo nang hinaan. Pwede nyo nang hinaan yung kalan.
ng dati, hindi ko alam kung nakikita ko sa camera. Anyway, tapos na tayo magluto ng kanin ng classic way. And also, tapos na rin yung munggo natin. Ito siya. So, usually, ang pinapartner sa munggo is tinapa. Ay, pwede naman tinapa. Usually, galunggong. Galunggong o kaya, tilapia. Yeah. Pero since wala tayong ganun, bawal kasi yung maamoy dito eh. So yung mga yun, medyo maamoy. Yung tilapia lang hindi. Wala na akong tilapia. So since wala tayong ganun, meron lang ako is Chicken Joy. Chicken Joy ni Jollibee. So ito na lang ang ulamin natin. Yung pa-partner natin sa munggo. Yan. So hindi po ito sponsored. Ayan, ito. Ang laki. So, kain na tayo guys. Magkakamay na lang ako. Sabayan nyo ako kumain. Harap. Ang init ng munggo. Ayun guys, so hindi ko nag-video ng buo yung pagkain ko. Thank you so much na lang for watching. See you next time. Bye-bye!